mensahe ng ating pinakamamahal na si Elder Ver. Sabi ng Gawa 4:12, at walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat sa ikaliligtas ng tao, maliban sa kanyang pangalan. Ano raw ang pangalan? Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesu Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maniwala ka sa mga salitang ito. Si Kristo ang tagapagligtas at siyang may-ari ng kaligtasan. At ito ang magbibigay sa iyo ng kasigurunan kung saan ka pupunta sa kabilang buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang bawat isa ay naghahanap ng kaligtasan. Kaya nga maraming tao hilong-hilo na at nagpapalipat-lipat na ng iba't ibang relihiyon dahil sa paghahanap ng kaligtasan. Pero paano mo ito matatagpuan kung ayaw mo namang kilalanin ang may-ari ng kaligtasan? Tatandaan po ninyo, hindi lamang dapat makilala mo, kung hindi dapat mo ring tanggapin ito, ang may-ari ng kaligtasan, at si Kristo po ito, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na siyang katiyakan ng ating kaligtasan. Ano bang katiyakan ng kaligtasan? O assurance? Nung binabanggit ditong kaligtasan, di ba, yung kasigurunan na kapag binawian ka ng buhay, ay pupunta ka sa langit, pupunta ka sa paraiso, at para magkaroon ka nito, ay kailangan mong tanggapin at papasukin at gawin mong hari ng iyong puso ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesu Kristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Bakit? Sapagkat siyang magliligtas, ang nag-iisang tagapagligtas, ang nagpakamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Sino-sino ba ang maliligtas? Sabi ng banal na kasulatan, ang mga anak ng Diyos. Lahat naman anya tayo, mga anak tayo ng Diyos. Sabi naman nila, mali po kayo. At sasabihin nila, bakit? Kayo lamang ba ang mga anak ng Diyos? Paano kami? Sabi ng Biblia, napakaliwanag. Juan 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan para maging anak ng Diyos. O yung mga nagsitanggap. Kaya po kahit maniwala tayo na kayo man ay maliligtas din, kahit hindi kayo umalis sa relihiyong inyong kinagisnan. Mga kaibigan at mga kapatid, simpleng-simple ang kaligtasan na pinagdalhan sa atin ni Father Lahi. Maniwala ka lamang, sumampalataya ka lamang na si Kristo ang nag-iisang tagapagligtas. Tanggapin mo lamang ito at kilalanin mo 100%, walang labis, walang kulang. Sigurado ka sa iyong kaligtasan. Anong katibayan? Lucas 23:39-43. May kasama din silang dalawang salarin para bitayin kasama ni Jesus. Ang kasalanan ng dalawa ay pusakal na magnanakaw. Tinuya siya ng isa sa nakapakong magnanakaw at sinabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Bakit hindi mo iligtas ang sarili mo at isama mo na pati kami? Ngunit pinagsabihan siya ng isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa ilalim din ng gayong hatol. Tayong dalawa kung parusahan man ng ganito ay dapat lamang sa atin pagkat tayo'y makasalanan na naaayon yun sa katarungan. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang kasalanan kahit katiting. Pagkatapos ay sinabi niya, Panginoon, Diyos ko, alahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At kapag da kay sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan,
ngayon din isasama kita sa paraiso. Sa isang iglap ay naligtas ang magnanakaw. Hindi na niya kinakailangan magsisi. Naniwala lamang siya, sumampalataya lamang siya, at kinilala si Jesus, ang Diyos at kanyang Panginoon. Automatic ibinigay ang kanyang kaligtasan. Sabi ng Juan 10:28, binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at hindi na sila mapapahamak kailanman. At walang sino man na makakaagaw sa kanila sa aking makapangyarihang mga kamay. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit ng mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan, at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala ring katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Hesukristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig, at nang dahil sa iyo, ang kamatayan ay wala na bisa. Sabagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sabagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapamakan, at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapastangan at nagnanais ng aming buhay, dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan, na ikaw ang aming pinakamakapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, at kakilagilabot na kapangyarihan, upang wakasan, tunawin, durugin at puksain ang kapangyarihan ng dyablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagat ikaw lamang, Hesukristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Hesukristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig, upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo, mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Sister Josephine Balmes, wala ka naman sakit eh. Oh, nagpapatopik sa akin eh. Tapos nagpadala ng picture, nakangiti. Maayos. Magandang gabi sa inyo sa San Juan, Batangas Revelation ha. Okay na Brother Nelson Malabanan.
Wala na po tayong panahon sa pangalan ng tunay nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo ng pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasaliglahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiw ng Haring Agila, ang ating pinakamamahal na si Elder Ver, ito po naman ang inakay ng sisiw ng Haring Agila, si Brother Ruel, kasama si Sister Angela, kay Inay dyan sa Tagaytay. Hanggang bukas, maraming salamat, magandang gabi, mabuhay tayong lahat. Mga pinagpalang lingkod ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Si Jesucristo ang tunay na pag-ibig. Pagkat siya ang dakilang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang magliligtas. Si Jesucristo ang tunay na pag-ibig. Ito ngayon sa daigdig, panay kahirapan lamang. Ang lahat ng lingkod ng Diyos, ng mga Diyos, ang lahat ay mga hinahamak lamang. Ngunit si Kristo, siya ang daan at ang katotohanan. Si Jesucristo ang ating tanging kaligtasan. Si Jesucristo ang tunay na pag-ibig. Pagkat siya ang dakilang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang magliligtas. Si Jesucristo ang tunay na pag-ibig. Kahit na may kapahamakan, si Jesucristo ang tanging ating kanlungan. Tawagan mo siya sa araw-araw, siya ang ating tanging pag-asa. Kanya tayo tinuturuan sa landas ng katuwiran, upang sa kaligtasan sa ating kaluluwa. Si Jesucristo ang tunay na pag-ibig. Pagkat siya ang dakilang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang magliligtas. Si Jesucristo ang tunay na pag-ibig. Si Jesucristo ang tunay na